Amen. Yan, praise God. Isa nga pong malakas sa palakpak para sa ating Diyos ng buhay. At Diyos na tunay na talagang siyang tapat, siya ang talagang nagmahal at nagbigay ng kabutihan para sa atin. Amen po ba? Amen. So sa umagang ito, bago po tayo magsimula, banggitin po muna natin ang ating panunumpa sa mga oras na ito. Sabay-sabay po nating basahin. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko'y binubuksan, ang isip ko'y itinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoon naming Diyos na buhay, maraming salamat po sa panibagong umagang ito. Pinapakita lang, Panginoon, ang panibagong umagang ito, panibagong oras na ito, at panibagong pagkakataon na makasamba kami sa inyo. Pinapakita lang na kayo po ay patuloy na nagiging tapat sa amin. Pinapakita lang na patuloy po kayong nagiging mabuti at patuloy lang na ipinapakita nyo na higit sa lahat, kayo pa rin po ang Diyos na hindi nagbago noon, ngayon at magpakailanman. And we pray, Lord God, this morning as we come to you. We pray, Lord God, na kami po ay patawarin ninyo sa mga kasalanan na mga nagagawa namin. Kung meron po kami, Panginoon, na mga nakatanim sa aming puso't isipan sa mga oras na ito, dalangin namin na kami po ay patawarin ninyo dito. Ito man po, Panginoon, ang mga bagay na mga sadyang nagawa o hindi sadyang nagawa, mga nasabi namin, mga naisip namin, mga nagawa namin, kami po ay patawarin ninyo dito. Lord, gusto po namin maging malinis sa harapan po ninyo upang, Panginoon, ang banal mong Espiritu ay maging malayang makapangusap sa amin, upang maging malaya na kami po ay baguhin, upang kami po, Panginoon, ay maging tao na ayon sa inyong kalooban. And we pray, Lord God, this morning, kayo na nga po ang mangusap sa bawat isa. Ibigay niyo po, Panginoon, sa amin ang katalinuhan, ang karunungan na sa inyo lang po manggagaling. Ilagay niyo po ako sa inyong likuran at nawa, Panginoon, sa paglabas namin ng bulwagang ito mamaya, maranasan namin na patuloy kami na magbigay ng buhay namin sa inyo. And we pray, Lord God, na lagi naming maalala that you are the Lord, Jesus Christ, who give your life for us, na nagbigay ng sarili para sa aming mga kasalanan at dahil doon, kami po ay may buhay na walang hanggan. Thank you for this day, Lord Jesus. We bring back to you the highest honor and glory. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Wag po muna tayong upo. Yan. Kasi, di ba, diretso tayong upo. Minsan, after natin ng panunumpa, ano po muna tayo? Magkaroon tayo ng konting exercise. Pero hindi na tayo tatalon, hindi na tayo tatakbo, hindi na tayo gagalaw-galaw. Magkaroon lang po tayo ng konting breathing exercise. So, mag-inhale po tayo ng 3 beses. 1, 2, 3, go! 1, isa pa. Isa pa. Ayan. So, lahat po tayo makakaupo na po. Alam niyo po mga kapatid, bakit ko po ginawa yung breathing exercise na inhale, exhale na 3 beses? Kasi po naniniwala ako, bago pa man po tayo pumunta rito, marami na tayong challenges na kinaharap. Tama po ba mga kapatid? Maaaring yung mga challenges na yon na kinaharap natin ay nagbigay sa atin ng kabigatan ng loob. Or baka naman yung mga challenges na kinaharap natin, maaaring nagbigay sa atin ng stress. Di ba lalo sa panahon ngayon, December na. Papunta ka pa lang dito, 3 oras na. Papunta ka pa lang dito, kung ano-ano nang aabutan mong traffic. Pero, dahil tapat ang Diyos, dinala niya tayo dito upang makapag-aral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. So mga kapatid, ang bilis-bilis po talaga ng panahon, no? Sobrang bilis ng panahon sa buhay natin. Akala natin kapag lumilipas ang oras, akala natin kapag hihintayin natin ang bukas, hindi siya ganun kadali, or hindi siya ganun kabilis. Pero sa totoo lang, kapatid, anong petsa na po ngayon? Anong petsa na po? December na. December na po. Ang bilis ng panahon, ang bilis ng buwan, kumbaga isang kurap mo pa lang, patapos na ang taon. Di ba? Patapos na kagad ang taon. Di ba minsan napapatanong tayo, ano na kayang nangyari sa akin? Ano na kayang nangyari sa mga bagay na naiisip ko o mga plano ko simula January hanggang November? O simula January hanggang December? Ano na kayang nangyari sa mga bagay na yon? May mga natupad na kaya? May mga hindi ba natupad? May mga bagay ba na nangyari na hindi naman pinaplano ko? O hindi naman nakaayon dun sa gusto ko? Kamusta po yung mga naging trabaho natin for the past 12 months? From January to December. Kamusta po ang mga trabaho ninyo? Kamusta po ang mga negosyo natin? Negosyo nyo?
Kamusta po ang mga bagay na pinagkakakitaan natin na sinasandalan natin? Matatag pa ba? Matatag pa ba tayo hanggang ngayon? Magsabi ng amen na hanggang ngayon matatag pa kayo. Amen. So, matatag pa tayo dahil sa biyaya ng Lord. Di ba parang ganito yan eh. May nakita po akong post kanina sa Facebook, isang picture. Paki-post please. Yan, meron ako nakitang post kanina sa Facebook, hinabol ko sa multimedia team. From January to December, marami tayong pinagdaanan yan. Maaaring may mga naging dahilan para na mangamba ka. Maraming dahilan para naging stress ka. Maaaring naging dahilan para dumating ka sa buhay ng lowest point ng buhay mo. Pero simula January to December, sabi sa iyo ng Lord, di ba? Sabi ko sa iyo, kaya mo naman yan. Di ba? Sabi ko sa iyo, magtiwala ka lang sa akin. Kaya mo namang mapagtagumpayan yan. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, ang pag-uusapan natin is dahil kaya natin na mapagtagumpayan ang lahat ng dumating sa buhay natin simula January hanggang ngayong December, or lahat ng mga bagay na dumating sa atin personally, mga kapatid, just trust God. Patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoong Jesus. Basahin po natin ang Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. This is a very familiar verse, pero gusto ko pong ma-remind ng bawat isa bago matapos tong taon na to. Let's continue to trust the Lord our God. Basahin po natin Proverbs 3, 5 to 6 or Kawikaan 3, 5 to 6. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Mga kapatid, this is a very familiar verse for everyone. And lahat tayo, for sure, baka ito ay ginagawang memory verse or life verse natin sa buhay natin. Kung titignan natin itong verse na to, sino po ang author ng Proverbs, mga kapatid? Or sino ang nagsulat ng verse na to? Ang nagsulat po ng verse na to ay walang iba kundi si King Solomon. At kilala natin si King Solomon. Di ba si King Solomon ay isang hari na matalino. May wisdom. Kikilala natin si King Solomon na isang hari na mayaman. Merong ari-arian, may kingdom, may kapangyarihan, may status. Hindi lang yon. Alam din natin na si King Solomon may mga babae, may kababaihan. May influence. May halos lahat na siya ng mga bagay na iniisip natin na sana meron din tayo. Maliban sa babae. Di ba? Maliban sa babae. Di ba? Lahat ng mga bagay na naiisip natin, meron si Solomon. Pero bakit sinabi ni Solomon dito sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6, na magtiwala ka sa Panginoon? Magtiwala sa Diyos. Trust in the Lord. Bakit hindi niya sinabi, magtiwala ka doon sa kayamanan kasi meron akong kayamanan. Nakita ko na dapat magtiwala doon. Bakit hindi sinabi ni Solomon, magtiwala ka sa katalinuhan mo kasi yung katalinuhan na yan, meron din ako, nag-survive yan sa akin. Nagbigay yan sa akin ng kapangyarihan para masakop ko yung mga bagay na dapat kong sakupin. Bakit hindi sinabi ni Solomon, magtiwala ka sa kung ano-ano ang meron ka, may kingdom ako. Nakita ko kung gaano ka saya ang pwedeng ibigay nito sa akin. Bakit hindi sinabi ni Solomon yung mga bagay na yon, na doon tayo magtiwala? Yun yung mga bagay na meron siya. Bakit, mga kapatid? Kasi dumating din po sa buhay ni Solomon. Dumating po sa punto ng buhay ni Solomon na nasabi niya, everything is meaningless. Lahat ng mga bagay ay hindi mo pwedeng maikumpara doon sa pwede mong makuha mula sa Diyos. Itong mga bagay na meron ako ngayon, sabi ni Solomon, meron akong katalinuhan, oo. Meron akong ari-arian, oo. Meron akong kingdom, oo. May influence ako sa tao, oo. Sumusunod sila sa akin, oo. Pero lahat ng mga bagay na to, meaningless. Hindi mo pwedeng maikumpara. Sabi nga niya sa Ecclesiastes chapter 1 verse 2, tignan natin mga kapatid, meaningless, says the teacher. Utterly meaningless, everything is meaningless. Ibig sabihin, yung mga bagay na binibigyan natin ng halaga ngayon, mahalaga, hindi masama, binibigyan mo ng importansya, pero sabi ni Solomon, meaningless yan. Kasi temporary lang yan. May kotse ka ngayon, magandang bagay yan.
Kasi dinadala ka niyan sa mga lugar na gusto mong puntahan. Di ba? May bahay ka ngayon, magandang bagay yan. Dapat mo talagang bigyan ng importansya yan. Kasi bibigyan ka niyan ng shelter sa mga panahon na may bagyo, sa mga panahon na mainit, sa mga panahon na kailangan mong may tulugan. Oo, magandang bagay yan. Meron ka ngayong partner or asawa, magandang bagay yan kasi nakapagbibigay sa iyo sila ng kasiyahan. Nakakaramdam ka ng pagmamahal mula sa kanila, magandang bagay yan. May mga kaibigan ka, may pag-aaral ka, meron kang trabaho, and etc. Lahat ng bagay na yan, sabi ni Solomon, maalaga, pero meaningless. Baliwala rin yan pagdating ng panahon. Temporary lang yan. So anong gustong sabihin ni Solomon? Mga kapatid, mga nakikinig, mga tao na naniniwala sa Diyos, alam nilang may Diyos, put your trust in the Lord. Ibigay mo daw yung tiwala mo sa Kanya above everything else. Sinabi ba ni Solomon, tanggalin mo na yung ari-arian mo, itapon mo yung kayamanan mo, talino mo? Hindi. Put God above everything else. Mga kapatid, ano ba yung trust na to na sinasabi ni Solomon? Kasi kung titignan natin yung word na trust, ang iisipin natin kagad dyan na word in Tagalog is magtiwala. Di ba? Yun yung pinaka-common word in Tagalog na iisipin natin, magtiwala. Or ibigay mo ang iyong tiwala. Di ba? Alam niyo po, yung word na trust na ginamit ni Solomon, galing po siya sa Hebrew word ng ibig sabihin batak. Batak. Pag narinig niyo yung word na batak, ano yung naiisip niyo sa Tagalog? Ano yung naiisip niyo sa Tagalog? Ini-stretch. Di ba? Binabatak. Di ba? Ganon daw tayo, mga kapatid. Alam nyo, hindi pa yun yung meaning, pero pwede natin siyang i-relate dun sa Tagalog word na batak. Yung batak, ini-stretch. Ibig sabihin, kahit na dumating sa buhay mo na ini-stretch ka na ng problema, kahit dumating ka na sa buhay mo na ini-stress ka na ng mga bagay na meron ka, kahit binabatak ka na, mga kapatid, pwede ka pa rin daw magtiwala sa Diyos. Pwede ka pa rin, di ba parang isang gomang sobrang tibay. Kahit anong stretch mo, babalik at babalik sa dati. Kahit anong stretch mo, kahit nasa tingin mo mapuputol na, pero pag binitawan mo, babalik at babalik pa rin sa dati. Same thing with us, mga kapatid. Kahit anong stretch ng mga circumstances, uncertainties sa buhay mo, babalik at babalik ka pa rin sa Diyos. Babalik at babalik ka pa rin na pwede mong pagkuhanan ng lakas ang Diyos. Nagkakaintindihan tayo? Pero in the Hebrew word, mga kapatid, ang ibig sabihin ng batak is confidence. Pwede kang magkaroon ng kumpiyansa. Di ba? Pwede kang magkaroon ng kumpiyansa na ang kasama mo walang iba kundi ang Diyos. Di ba? Kumpiyansa because God is with you. That you can face anything na darating pa sa buhay mo. Di ba? Pag meron kang isang tao na kasama na sa tingin mo mataas ang posisyon sa lipunan, halimbawa na lang, mga kapatid, gusto nyo bang makasama si Manny Pacquiao? Gusto nyo ba? Oo naman, Pastor, doon kami sa Physical Asia. Ay kaya lang, baka naman hindi tayo umabot dun sa pagbubuhat. Umpisa pa lang hingalin na tayo. Di ba? So mga kapatid, pag may kasama kang isang tao na sa tingin mo mataas ang posisyon or may kapangyarihan, pag kasama mo siya, mataas ang confidence mo na hindi ka nag-iisa. Mataas ang confidence mo, mga kapatid, na merong pwedeng tumulong sa'yo in terms or in times na ikaw ay madapa. Di ba parang isang anak sa mga magulang. Ang anak na kasama ang magulang, kapag sila ay nasa labas, hawak-hawak ang kanyang magulang, may confidence yan na maglakad. Kahit na minsan yung kalye, maraming dumadaan na sasakyan. Alam niyo ba yung anak ko, kapag kami magkakasama dun sa gilid ng daanan namin, grabe siya maglakad. Kala mo, runner, akala mo athlete. Akala mo, yung isang tulak niya lang ng paa niya, tatakbo siya ng mabilis. Bakit? Kasi alam niya na nasa likod niya kami. Meron siyang confidence na hindi namin siya pababayaan kung tumakbo man siya. Meron siyang confidence na kahit madapa siya, sasaluhin namin siya. Di ba ganun din daw tayo kay Lord? When we put our trust to the Lord, we are giving our confidence in Him that whatever happens, hihilain ka niya ulit patayo or hihilain ka niya ulit pataas. Nagkakaintindihan tayo? Gising pa kayo? Pakisabi sa katabi mo, gising. Ayan, gising pa tayo. Isa pa mga kapatid, meaning daw ng batak is reliance, reliable. Reliable daw ang Diyos, mga kapatid. May masasandalan ka daw. Kapag hindi ka na okay, sino dito ang makakapagsabi na araw-araw ay okay sila? Magsabi ng amen.
O, di ba wala? May sinagsabi amen na yon. Araw-araw okay. So, walang makakapagsabi sa atin dito na araw-araw okay ka. Walang makakapagsabi sa atin dito na, eto pastor, yung schedule ng araw na okay ako, Friday. Kasi wala nang pasok kinabukasan. Kasi pastor, day off yan. Walang makakapagsabi sa atin na araw-araw okay tayo. Pero, pinapakita ng verse na to, na kapag tayo ay nagbigay ng tiwala sa Diyos, reliable ang Diyos. Pwede mo siyang sandalan. Ibig sabihin, pag hindi ka na okay, pwede ka nang lumapit ulit sa Kanya. Ibig sabihin, pag okay ka, pwede ka pa rin lumapit sa Kanya. Ibig sabihin, kapag may iniisip ka na nagpapagulo sa iyo, pwede ka pa rin lumapit sa Kanya. Masasandalan mo siya, very reliable. Alam nyo, ang tao, limited ang pwedeng support na maibigay sa atin. Ang tao, limited ang pwedeng maibigay na tulong sa atin. Pero ang Diyos, very reliable, lagpas pa sa 100%. So kung ikaw ngayon, merong pinagdadaanan na sa tingin mo, Pastor, simula January ko pa ito pinagdadaanan eh. Kasi Pastor, nung January pa lang, inisip ko mag-workout ako, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako nag-workout. O reliable ang Diyos, lumapit ka, pagpatulong ka. Di ba, manghingi ka ng lakas, Lord. Sabi ko, Lord, exercise. Pero dumating sa akin, extra rice. Lord, tulungan nyo naman ako. Bigyan nyo naman ako ng kalakasan na magawa yung mga bagay na iniisip ko noong January. Reliable ang Diyos. Lumapit tayo, mga kapatid. Isa pa, mga kapatid, the Lord, yung putting your trust in the Lord, yung sinasabi dyan is security. When you give your trust in the Lord, He will give you an assurance. Di ba? Bibigyan ka niya ng kasiguraduhan. Sigurado ka kasi hindi lang naman siya basta Diyos na sinabi lang na Diyos. Di ba, sigurado ka kasi alam mo na yung Diyos na masasandalan mo, yung Diyos na paniniwalaan mo, credible din. Maliban sa reliable, credible din. Pag sinabing credible, meron siyang mga characteristics na sa tingin mo, pwedeng pagkatiwalaan. Ano ba yung mga characteristics ng Diyos? Characteristics ng Diyos na hindi bumali ng pangako. Di ba, characteristics na yun. Very credible ang Diyos. May security ka doon. Di ba, sabi ng Diyos sa'yo, anak, magtiwala ka lang kahit maghintay ka ng 10 years, kahit 5 years pa yan anak, kahit 3 years pa yan anak, kahit 15 years pa yan anak, magtiwala ka lang, may security ka sa akin. Kahit ilang taon pa yan anak, credible ako. Bakit? For how many years? Mga kapatid, in the times nung sa Old Testament and then sa New Testament, wala si Lord na binali na kanyang salita. Amen po ba? Amen, wala. So it means the Lord is credible. Pwede tayo magbigay ng security sa Kanya. Sure tayo. We are sure na hindi niya tayo talaga pababayaan kapag ibinigay natin yung tiwala natin sa Kanya. Di ba alam nyo, napakaraming characteristics ng Diyos na siguro kung lahat babanggitin natin, lahat i-explain natin, mauubos ang oras natin. Pero yung kanta natin kanina, sabi doon, di ba, we are standing on your faithfulness. Isa na yun. Di ba, faithful ang Diyos. Di ba, isa na yung goodness ng Diyos. Di ba? Isa na yung pagpapatawad ng Diyos. Isa na yung mercy, isa na yung characteristics ng mercy ng Diyos. Yung grace ng Diyos. So those are the things that we need to remember that when we put our trust in God, we give our security to Him because He is credible. Sa tao, bakit ka nagtitiwala? Bakit? Pastor, kasi yung katabi ko, pag nagtiwala daw ako sa kanya, every Sunday kakain kami sa Bonchon. Tiwala lang daw ako, Pastor, pag sinundo niya ako para i-disciple. Basta kakain kami sa Bonchon. O yun, pwede naman. Sige, okay lang. Wala naman masama. Kayo naman gagastos. Di ba? So, di ba marami tayong tinitignan sa tao bago natin ibigay yung tiwala natin. Sabi nga nila, trust is earned. Di ba? Ina-earn yan sa tao. Sa Diyos, kahit, tignan mo na lang lahat. Makikita mo na He is very credible. So there is a security and assurance. Isa pa mga kapatid, that when we give our trust in the Lord, nangyayari po na nagkakaroon ng boldness. Boldness, courage. Nagkakaroon ka ng tapang, mga kapatid. May lakas ka na ng loob in everything that you do. Napansin nyo ba, kapag sinabi nyo kay Lord, Lord, suko na ako. Binibigay ko na talaga sa iyo ang lahat. Ayoko na, nasasaktan na ako. Lord, paulit-ulit na lang itong nangyayari, pero parang wala namang improvement. Lord, napaulit-ulit na lang nangyari pero walang development. Di ba pag sinuko natin bigla lahat sa Lord, nagiging matapang ka na mag-continue. Teka lang Lord, sabi mo pala ituloy ko. O, sige, itutuloy ko na. Kahit sumuko ka nung una. Di ba?
kahit na napapagod ka na sa trabaho, hindi na ako papasok simula bukas dahil sa boss ko. Ipagkakatiwala ko na sa iyo, Lord. Pinagkatiwala mo kay Lord, biglang nagkaroon ka ng lakas. Sabi, papasok pala ako. Wala pala akong kakainin. Wala pala akong kakainin, Lord. Papasok pala ako. Di ba? So, nagkakaroon ka ng boldness, courage to do the things that you think is impossible in your lives. Ano yung mga imposible na sa tingin mo, imposible na magawa mo bilang isang tao? Ano sa tingin nyo? Pag ginawa mo daw na ilagay ang tiwala mo sa Diyos, nagkakaroon ka ng boldness. Nagkakaroon ka ng courage. Lumalakas ka. Hindi man physically, pero deep inside of you, nagkakaroon ka na ng lakas ng loob. Amen? Amen. Praise God. Isa pa, ito isa sa mga magagandang nakita ko na meaning nung trust. Mga kapatid, sabi doon, mga kapatid, to adhere or weld. Sino dito marunong mag-welding? Taas nga ng kamay. Yung marunong mag-ganon, hindi ko alam tawag doon eh. Basta yung parang baril sa welding. Meron bang marunong mag-ganon? May nakita ako na ang ibig sabihin daw ng word na batak, mga kapatid, is to weld. Idikit ka. Dumikit. Parang isang bakal, dinikit sa isang bakal. Kapag yan welding, hindi na yan basta matatanggal. Tama ho ba mga kapatid? Hindi na yan basta masisira. And sabi pa nga dun sa nabasa ko, kapag yan daw ay winelding mo ang isang bakal dun sa isang bakal, parang mas nagiging matibay pa daw to kesa dun sa separate na bakal. Pag pinagsama yung dalawang bakal, tas winelding, pinagsama-sama sila, mas nagiging matibay daw sila. Ganon daw tayo kay Lord. Kapag daw binigay mo ang tiwala mo kay Lord, para kang wini-welding sa presensya ng Diyos. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan? Para kang wini-welding sa presensya ng Diyos na kumbaga, dahil pinagkatiwala mo ang buhay mo sa Diyos, inseparable ka sa Kanya. Kumbaga, hatakin ka ng kaaway, hatakin ka ng stress, hatakin ka ng problema, hatakin ka ng kung ano-anong overthinking or depression sa isip mo, pero dahil nandun yung tiwala mo kay Lord, hindi ka basta-basta aalis. Hindi ka basta-basta matatanggal. Hindi ka basta-basta, mga kapatid, susuko, kasi naka-welding ka. Di ba? Ayun, parang ganyang bakal, hindi pa ako marunong mag-welding, nakita ko lang po to. So, parang ganyan. Naka-welding daw tayo, mga kapatid. So, those are some meaning ng trust in the Old Testament sa Hebrew word, ng batak. Nagbibigay sa'yo ng confidence, reliable si Lord sa'yo, mga kapatid, security, boldness, and to adhere or to weld, mga kapatid. And tinignan ko rin sa Old Testament or sa ibang verses from the Bible, dito lang ba ito ginamit? Dito lang kaya ito, yung word na batak ginamit? Yung trust na to na Hebrew word ginamit? Nakita ko, meron ding ilang verses from the Bible and some of these, ito po. So in Psalms 91 verse 2, these are some of the Old Testament verses that uses the same meaning or batak. Tignan nyo to. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. My God, in whom I trust. So, ibig sabihin, mga kapatid, kapag nagbigay ka rin ng tiwala kay Lord, the Lord becomes your refuge and fortress. Ano ibig sabihin ng refuge and fortress? Safe place. Safe. Di ba kapag may bagyo, mga kapatid, madalas ito po nakikita ko, kapag dumadating ang bagyo, sa mga nagmomotor, dumediretso yan sa ilalim ng, ang tawag doon? Ano tawag doon? Parang footbridge or daanan ng mga sasakyan, pumupunta yan sa ilalim nung bridge na yon para hindi sila mabasa. Parang ganun daw yung yung refuge or fortress. You are finding a safe place. When you give your trust to the Lord, you find a safe place. When the storm comes, mga kapatid, pumupunta ka dun sa ilalim ng tulay. Pumupunta ka sa Diyos. You're giving your trust to Him para hindi ka mabasa ng ulan. Di ba? Pag ikaw naman, sabi pa dun sa iba ko nakita, basement. Parang basement din. Kapag dumating sa Amerika, kapag dumating po ang nuclear bomb or nagkaroon ng gera, ang mga tao doon gumagawa sila ng parang safe place sa ilalim, basement. Kumbaga ano yun, hindi ko alam kung nuclear bomb-proof ba yun or war-proof ba yun. Pero yun daw ang pupuntahan nila kapag dumating man ang mga unos. Ganon din daw tayo sa Diyos. Kapag dumating ang unos, the Lord becomes
when we put our trust to the Lord becomes our refuge and fortress. Isa pa, Jeremiah chapter 17, verse 7 to 8. Nakita ko rin po to, sabi doon, Jeremiah chapter 17, verse 7, but blessed is the one who trusts or batak in the Lord, whose confidence is Him. Yung pagbibigay daw pala ng trust kay Lord, mga kapatid, yung pagbibigay ng tiwala sa Kanya using the batak is a blessing. Natuturing niyo bang blessing ang pagtitiwala niyo sa Diyos? Magsabi ng amen. Kasi sabi niya, no, but blessed is the one who trusts. Di ba, blessing daw yan. Hindi mo nakikita physically kapag yung binigay mong tiwala sa Diyos, walang physically manifestation, pero blessing kasi deep inside of you may peace. Nagkakaintindihan tayo? Gising pa kayo? Next, mga kapatid, is in Psalm chapter 56, verse 3. So, next po. Nasama ko pala yung 17:8. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Tignan nyo to. Ang ganda nitong verse na to. Kapag binigay mo daw ang tiwala mo kay Lord, nagtiwala at tinaas mo lahat sa Kanya, yung word na batak, mga kapatid, sabi dito, ano sabi? No worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Dumating na ba sa buhay nyo or sa pagkakataon sa buhay ninyo na wala kayong trabaho pero may kinakain pa rin kayo? Dumating na ba yon? Dumating na ba sa buhay ninyo, mga kapatid, na wala kayong pangbili ng pagkain bukas pero nagugulat ka, may kinakain pa rin kayo? Ganun daw ang blessing ng pagtitiwala sa Diyos. Dumating man ang year of drought, dumating man ang year of dryness, dumating man daw ang year na walang-wala ka, ano sabi? He will never fail. Saan sabi diyan? And never fails to bear fruit. Magkakaroon pa rin ng bunga, magkakaroon ka pa rin. Bakit? Kasi, uulitin ko, sa Diyos ka nakakapit. Amen? Amen. So, intro pa lang yun. So, ano kailangan natin gawin? Ano kailangan natin gawin sa Panginoon? Mga kapatid, how do we trust God? Mga kapatid, una, mga kapatid, trust God with all your heart. Trust God ng buong puso. Ibigay natin ang buong puso sa Kanya. Sabi sa verse 5a, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. Ang ganda sa Tagalog, no? Kasi sa English, ang nakalagay lang doon, trust in the Lord with all your heart. Sa Tagalog, ito, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. O, di ba? Lubusan. Lubos-lubusin mo. Ibigay mo na yung todo. Ibigay mo na yung kompleto. Ibigay mo na yung buo. Huwag ka na magtira para sa sarili mo. Di ba? Ibigay mo na. Ibig sabihin ng buong puso at lubusan, mga kapatid, walang hati. Walang reserve, walang 50-50, walang 70-30, walang 30-30 or kung ano pa mang computation na meron ka. Wala daw, ganon. Buong puso at lubusan. Hindi pwedeng sabihin mong nagtitiwala ka kay Lord pero may tinatago ka pang just in case. Di ba minsan mahilig tayo sa just in case? Halimbawa, ganito, mga kapatid, magre-resign ako. Pero just in case, may itatabi akong pera. Masama, hindi naman masama yun. Pero pinapakita ko lang yung example. Nagkakaintindihan tayo? Magre-resign ako. Pero just in case, meron akong backup. So may backup ka. So hindi buo. Hindi talaga buo na parang nagtiwala ka na doon sa pagre-resign mo. Halimbawa ulit, magre-review ako. Pero just in case, manonood muna ako ng Korean drama. Magbibigay muna ako ng kasiyahan sa sarili ko. Just in case, magre-reserve ako ng konting kasiyahan sa akin bago ako mag-review. Kakain ako, magda-diet ako. Pero just in case, magutom ako, magbabaon ako ng lechon. Magbabaon ako. Magtitiwala ako sa Kanya. Pero just in case, at the back of my mind, bibigyan ko ng reservation ng sarili ko. Hindi masama yun ha. Pinapakita ko lang yung example. Nagkakaintindihan tayo? Okay. Sa buhay mo ngayon, mga kapatid, may tanong po ako sa inyo.
Do you truly give your heart to God 100%? Or may just in case ka? Pastor, binigay ko naman. Kaya lang, just in case, ayoko kasi siyang iwan, pastor eh. Ayoko talagang pastor eh, bitawan to eh. Just in case lang na hindi totoo si Lord, at least nandito pa rin yung bagay na matagal ko nang pinagkakaabalahan. Pastor, nagtiwala na ako kay Lord na ibibigay niya yung mga financial needs ko, pero just in case, tataya lang ako ng loto 10 piso lang naman yun, pastor. Wala namang sigurong Pastor, magkakatiwala ako kay Lord yung taong darating sa buhay ko na mapapangasawa ko balang araw. Pero just in case, pastor, na may dumating na mukhang Koreano, tatanggapin ko. Alam niyo, madalas mahilig tayo sa reservation for ourselves. And that's not wrong, mga kapatid. Pero, ang sinasabi ko lang mali, kapag yung hinihingi sa iyo ng Diyos ang lahat, isuko mo, pero ayaw mong ibigay. Kahit 10% pa yan, kahit 5% pa yan, kahit 50% pa yan, pag hindi mo binigay kay Lord, hindi buong puso at lubusan ang pagtitiwala mo sa Kanya. Nagkakaintindihan tayo? Gising pa kayo? Sabi ng iba, basta gising pa. Akala mo kumikindat. So, mga kapatid, when you say, I trust God, you surrender everything. Sinusurrender mo na talaga. Di ba? When you say, trust God, you surrender everything. Parang napunta na tayo dyan. Ayan. Binibigay mo talaga lahat. Hindi naman ibig sabihin nun, talagang wala ka nang gagawin for yourself. Pastor, binigay ko na lahat kay Lord eh. Alam kong magpo-provide siya, so haya-hay ba tayo nun? Complacent ba tayo nun? Wala tayong gagawin? When we say, you surrender everything to God, you do your best, and God will do the rest. God will do everything for you. Kasi ginawa mo na lahat, pagkatiwala mo na kung ano man mangyayari doon, ito yung plano mo, pagkatiwala mo na kung matutupad yon, ito yung desisyon mo, pagkatiwala mo na kung magpo-provide ang Lord, or kung ano pa man ang mangyayari dyan, ipagkatiwala mo na. You are giving everything na. Dinisiplina mo yung anak mo, tapos sa tingin mo, hindi sapat yung disiplina mo, ipagkatiwala mo na kay Lord. Yung trabaho mo, na ginawa mo na yung the best mo, nag-OT ka na, nag-overtime ka na, tapos pumasok ka pa kahit day off mo, ipagkatiwala mo na yung susunod. Kung dadagdagan ba ng boss, syempre, dapat dagdagan. Hindi naman pwedeng thank you yun. Di ba, nag-review ka na, nagpakapuyat ka na, after nun, ipagkatiwala mo na kay Lord. Huwag ka na ma-stress. Kasi ginawa mo na eh. You surrender everything to the Lord. Ibinibigay mo na lahat, kahit yung mga bagay na importante sa'yo. Di ba, Lord, nakabili ako ng sasakyan. O, anong gagawin mo sa sasakyan? Surrender na kay Lord. Surrender everything. Lord, nakabili kami ng cellphone. Praise God. But surrender also to the Lord. Everything. Naalala ko tuloy mga kapatid si Mary. Kilala niyo ba si Mary? Yung nagtitinda sa baba. Hindi, joke lang. Kilala niyo ba si Mary? Si Mary and Martha. Si Mary, mga kapatid, dumating sa time na siya ay umupo sa paanan ni Jesus. May papakitang picture. Yung picture yata nandyan. Paki-next slide, please. Ayan. Si Mary, dumating ang time na siya ay umupo sa paanan ni Jesus. At sa paanan ni Jesus, mga kapatid, mayroon po siyang ipinahid sa paa niya. Alam niyo kung ano yun? Expensive oil. Oil. Yung oil na yon, yun na lang yung tanging meron siya. Yung oil na yon, sa tingin niya at sa panahon na yon, napakamahal. At may kukonsider yon na yun na lang ang tanging meron siya. Pero anong ginawa niya? Binigay niya kay Lord. Ipinunas niya sa paa ni Lord. Nagpakumbabasa sa Diyos. Bakit? Kasi alam niya na kapag ibinigay niya lahat kay Lord, nabibuild po yung relationship niya sa Panginoon. Alam niyo, hindi lang naman mga blessings yung inaasahan natin kapag ibinigay natin lahat kay Lord. Alam niyo, number one, sa tingin natin na pwedeng mabuild kapag binigay natin lahat kay Lord, your relationship to Him. Nabibuild lalo ang relationship when you put more your trust in Him. Nagkakaintindihan tayo? Gising pa po kayo? Isa pa, mga kapatid. Kilala natin si Peter. Mga kapatid, di ba? Si Peter na nag-cast ng net. Inutusan ng Lord na maging fishers of men. Siya ay fisherman. Pero nung tinanong siya ng Lord,
nung time na sabi sa kanya, Peter, maging fishers of men ka. Anong meron si Peter? Bangka, meron siyang net, meron siyang mga isda, di ba? Nung time na dumating si Jesus, marami silang nakuhang isda. Nag-miracle si Jesus. Meron na siyang isda, pero nung tinanong siya ng Lord na, nung sinabihan siya ng Lord na maging fishers of men ka, anong ginawa niya? Binitawan niya yung net niya, binitawan niya ang bangka, umalis siya doon, sumunod siya sa Diyos 100%. What I'm trying to say is you give your 100% to the Lord. Ang hirap nun. Pero hindi yun dahil sa atin. It's because of the Holy Spirit, that's why we will follow the Lord. Kaya kailangan mo manghingi ng lakas. So kapatid, surrender everything to the Lord. Trust in the Lord with all your heart, hindi half-hearted. Nakakita na ba kayo ng pusong, kalahati? Hindi 50-50. Alam niyo po, maraming beses na natin sinabi na I trust God, pero ang kilos natin malayo pa rin. Malayo pa rin dun sa gusto ng Diyos para sa atin. Maraming beses na natin sinasabi na I trust God, pero ang manubela tayo pa rin ang may hawak. Let God drive the wheel of your life. Mga kapatid. And giving your whole heart to the Lord, meaning, I will do my best. And God will do the rest. And whatever happens beyond my ability, Lord, ikaw nang bahala. Ipagkakatiwala ko na sa'yo. Alam niyo, the whole week, pumapasok yan sa isip ko, yung tiwala na yan. The whole week, talagang nilalaro yan sa puso't isipan ko. Nagkaroon pa ako ng isang kaibigan na nakausap ko siya. Tapos, alam niyo po, rinig ko rin, kasi may kausap siya sa telepono niya, kausap niya asawa niya. Rinig ko doon sa telepono, sabi niya, Han, magkano pa meron ka dyan? Tinanong niya doon, Han, magkano pa meron ka dyan? Sabi ng asawa niya, 100 na lang meron ako dito eh. 100 pesos na lang. Sabi nung kaibigan ko, nakausap ko na yon. Hindi ko siya kinakausap, pero nakikita ko yung reactions niya. Alam niyo yung sinabi yun ng asawa niya na 100 na lang meron ako dyan? Sabi nung kaibigan ko, literal, nakangiti. Nakaganyan. Nung nakangiti siya ng ganyan, sabi niya, po-provide ng Lord yan? Okay lang yan. Alam niyo, after few minutes, after an hour, nagulat siya, may pumasok sa GCash niya. Nagkaroon ng laman. Meron daw kinausap ang Lord, kaya binigay yon. Anong ibig sabihin nun? Alam niyo, ang hirap kasi sa atin, gusto natin ng pruweba lagi para magtiwala tayo. Gusto natin lagi ng pruweba para sabihin natin, Lord, ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Kapatid, our God is in spirit. And God will work in spirit and in truth. And He will work according to what the Bible says. When He says He will provide, He will provide. When He says He will heal you, He will heal you. When He says, mga kapatid, that He will transform your family. And when He says, mga kapatid, that He will do things according to His will na mga imposible sa iyo, He will do it. Hindi mo kaagad makikita, pero makikita mo balang araw at maiintindihan mo rin kung bakit dinilay ng Lord. Makikita mo rin kung bakit hindi ngayon ginawa ng Lord. Bigay mo 100% ang lahat sa Diyos because the Lord sees the whole picture. Sino dito naglalaro ng puzzle? Yung puzzle na sobrang laki tapos ang liliit ng nung mga pieces. Di ba pag binuksan naman natin yung mga puzzle na yon, naka-random yan eh. Hindi mo nakikita kagad yung whole picture. Hindi mo alam kung paano kagad siya bubuuin. Alam niyo ang Lord, kung maglalaro man siya ng puzzle, kita niya na kagad yung whole picture. Alam niya na kagad kung paano bubuuin. The Lord sees the whole picture in your life. So give your trust to Him. Next, number 2 mga kapatid, how do we trust God? Trust without relying on yourself. Huwag kang mag-rely sa sarili mo. Sabi nga dito sa verse 5b, tignan natin, huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Huwag ka daw umasa sa sarili mong karunungan. Siguro kung tatanggalin natin tong karunungan, tanggalin natin, lagyan natin ng ibang word. Huwag kang mananangan sa sarili mong lakas.
Huwag kang mananangan sa sarili mong asawa. Hindi, joke lang. Huwag kang mananangan sa sarili mo, mga kapatid, sa sariling ari-arian. Huwag kang mananangan sa sariling mga kayamanan. Huwag kang mananangan sa sariling mga bagay na meron ka. Trust without relying on yourself on the things that you think is temporary in this world. Minsan sinasabi natin ganito, wala naman akong ibang aasahan kundi ang sarili ko. Narinig nyo na ba yun? Di ba? Lalo kung nangihingi ka ng tulong, tapos walang tumutulong sa'yo. Or kaya naman, meron kang inaasahan na mga tao sa buhay mo na mahal mo, tapos hindi naman sila nagbibigay sa'yo ng anything, emotional, physical, financial, mental, or kung ano pa man, hindi kanila tinutulungan. Madalas nasasabi natin, hayaan ko na, wala naman akong ibang inaasahan kundi ang sarili ko. Madalas nasasabi natin yon at naririnig natin yon. Pero alam niyo mga kapatid, hindi yun totoo. Hindi totoo na aasahan mo lang ang sarili mo. Meron kang pwedeng asahan. Sino? Sino? Si Lord. Meron kang pwedeng asahan ng Diyos. So don't trust or trust without relying on yourself too much. Trust in the Lord. Mga kapatid, trust not on the things na meron ka. Trust not in your power. Trust not in your strength. Trust in the Lord. Naalala ko tuloy mga kapatid, si Gideon. Si Gideon, yung nasa multimedia natin. Si Gideon, yung kwento sa Bible. Kilala natin siya, di ba, mga kapatid? Si Gideon, mga kapatid, ay dumating sa time na siya po ay makikipaglaban. May picture ako dyan, alam ko eh. Paki-next slide, please. Si Gideon dumating sa time na siya ay makikipaglaban. Meron siyang 32,000 men, ayun no? The story of Gideon's victory with 300 men in the Bible. Meron siyang 32,000 men. Sabi niya, Lord, ito yung 32,000 men ko. Lalaban ako sa gera. Marami rin sila, mga thousands din, 32,000 din, or mga sobra pa. Alam mo, sabi ng Lord sa kanya, teka lang masyadong marami ang 32,000. Bawasan mo. Kung tayo nasa kalagayan ni Gideon, isipin natin, teka lang Lord babawasan ko, libo rin sila. Libo na nga kami, parang even na nga to Baka may chance na kaming manalo. Babawasan ko pa, Lord. Sabi ni Lord, bawasan mo. Dumating sa ganito, na ganitong bilang, dumating sa ganitong bilang hanggang sa dumating. Sabi na Lord, teka lang, sobra pa rin, gawin mong 300. Teka lang Lord, 300 out of 1,000 people na kalaban namin. Teka lang Lord teka lang. Minsan ba naiisip niyo yun na, teka lang Lord sabi mo, poprovidean mo ko, nung dumating na yung trabaho, tapos sasabihin mo sa akin, hindi yan yung trabaho gusto mo para sa akin? Teka lang Lord sabi mo, papatawarin ko siya, pero nung nakita ko siya, ginagalit na naman ako. Si Gideon, mga kapatid, hindi nagdalawang isip. Sabi niya, Lord, sige, gawin nating 300. At nung nangyari na 300 na lang sila, dun pa sila nanalo. Alam niyo, kakaiba yung mat ng Lord, no? Kakaiba yung mat ng Panginoon. 300 out of thousands people na kalaban. Mga kapatid, 32,000 na kayo, pinabawasan pa ng Diyos. Pero may maganda palang blessing. Nagkaroon sila ng victory. Nagkaroon bigla ng multiplication for them. Alam niyo ang ganda ng mat ng Lord? Kung sa mat natin, sa mundo natin, kapag tayo nag-subtract, tignan niyo to tignan niyo to. Paki-next slide ako please. Pag tayo nag-subtract, anong kalalabasan? Subtraction pa rin. Di ba? Kunyari, 2 minus 1. Uy, 2 minus 1. May gumano pa. Teka lang yung calculator ko. 2 minus 1. 1. Alam niyo ba sa Diyos, kapag nag-subtract ka, pag sinabi ng Diyos na mag-subtract ka, pumapasok ang multiplication. Sabi sa'yo ng Lord, tanggalin mo yung trabaho mo. Umalis ka dyan. Then the multiplication will happen. Mas magugulat ka, may blessing pa. Sabi sa'yo ng Lord, bawasan mo yung pagiging mataray mo. Magugulat ka, nagkaroon ng multiplication, nagkaroon ka ng maraming kaibigan. Sabi sa'yo ng Lord,
Bawasan mo yung panonood mo ng Korean drama. Nagkaroon ng multiplication, mas nakilala mo siya. Sabi sa'yo ng Lord, bawasan mo tong ganitong mga pinagkakalibangan mo. Nagulat ka, mas nagkaroon ng multiplication, mas dumami pa yung ipon mo. Kapatid, magkaiba ang mathematics ng Diyos sa mathematics ng tao. When we say when the Lord says subtract, it means it will multiply in your lives. Magkakaroon ng multiplication sa'yo. Pag sinabi sa'yo ng Diyos, sumunod ka, it means there will be blessings that will happen to you in the future. What happened to them? Nagkaroon, mga kapatid, ng subtraction, and then nagkaroon bigla ng victory. Nagkakaintindihan tayo? Gising pa kayo? Ganun madalas, mga kapatid, ang nangyayari. Sabi ng Diyos, subtract, decrease. So I must increase. Di ba sinabi sa Biblia? Magpaka-decrease tayo. So the Lord will increase. And He will also increase the blessings in our lives. Trust the Lord, not to rely on yourself. Naalala ko bigla si Moises. Kinanta kanina, di ba? Yung tinulungan ng Lord si Moises na ibuksan or hatiin ang karagatan. Alam niyo ba, bago makarating si Moises, dun sa time na siya ay nagli-lead sa mga Israelites, bago siya dumating, dun sa time na ginamit siya ng Diyos para buksan ang karagatan, dumating sa time na si Moises, mga kapatid, ayaw niya na sumunod sa Diyos. Sabi ng Lord, kausapin mo si Pharaoh. Makapag-usap ka. Sabi ni Moises, Lord, bulol ako, bulol. Lord, nag-i-stutter ako. Hindi ko kaya. Lord, hindi ko kaya. Sabi ng Diyos sa kanya ganito, sino bang gumawa ng bibig mo? Di ba sabi ni Moises, Lord, bulol ako. Sagot ng Lord sa kanya, sino bang gumawa ng bibig mo? Sino bang gumawa sa'yo? Sino bang may klikha ng lahat ng mga ito? Di ba ako? O sino nagutos sa'yo? Sino magbibigay ng kalakasan sa'yo? Ako. So kayo, halimbawa, kayo mga kapatid, meron ba kayong mga bagay na sa tingin nyo nahihirapan kayong isipin na gawin? Kasi sa tingin nyo imposible. Halimbawa, si Lord, kinakausap kayo. Sino ba nag-utos sa'yo? Sino bang may sabi sa'yo na gawin mo yan? Sino ba nangako sa'yo na may pangako na may blessing after nyan? Sabi ng Diyos, di ba ako? O bakit di ka susunod? Kapatid, trust God without relying on yourself. Our knowledge, wisdom, strength is very limited. Sobrang limited. Ibigay natin lahat sa Diyos. We can rely everything to the Lord. If your job can give you salary, only God can give you security. Amen? Pastor, akala ko ba yung trabaho nagbibigay ng security? Kaya nga ako mag-a-apply eh. May security dito sa trabaho ko. For 25 years, Pastor, nagtatrabaho na ako dito. Sabi nila may security, tapos nung nag-pandemic, ako pa yung unang tinanggal. May tinanggal ba dito ng pandemic? Walang security sa trabaho. If your job can give you salary, only God can give you security. Only God can give you promise. People can give you advice, but only God can give you wisdom. Systems in our world can give you opportunity, but only God can give you favor. Amen po ba? Only God can give you favor, so trust in Him. Don't trust and rely on yourself. Tatapos tong taon na to, tanungin natin ang sarili natin, hanggang ngayon ba akin pa rin or ako pa rin, sa akin pa rin ako nagtitiwala or sa Diyos na? Trust God without relying on yourself. And lastly, mga kapatid, how do we trust God? Trust by acknowledging God in everything. Trust by acknowledging God in everything. Tignan nyo to, verse 6. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ano sinabi dyan? Sa lahat ng iyong gawain. Di ba? Sa lahat daw ng iyong gagawin.
Sinabi pa dyan, except sa pagsasama ninyo bilang mag-asawa. Except sa katrabaho mo. Except tuwing Sunday. Except. Walang sinabi si Lord na except. Sabi dyan, sa lahat ng inyong gagawin, alalahanin ninyo ang Diyos upang patnubayan kayo sa lahat ng inyong tatahakin. So to acknowledge God meaning, ito po yung mga nakita ko, mga kapatid. To acknowledge God meaning, number one, bring Him into every decision. Bring Him into your every decision. So, pastor, kahit anong decision ko, oo. Nagdidesisyon ka ngayon na mag-apply sa abroad, walang masama dyan pero include God. Include. Bring Him. If that is the Lord's will, the Lord will open opportunities. If that is God's will, the Lord will provide for you. So include. Gusto mo mag-asawa na? Ilang taon ka na ba? 29? 30? 45? Mag-aasawa ka na? Okay. Kahit 50 pa. Include God. Include God. Ayan. Include God in every decision. Mga kapatid. Isa pa, mga kapatid. Acknowledge Him in every season. In your lives. Acknowledge Him in every season. I understand, hindi palagi masaya. I understand, hindi laging malungkot. I understand, hindi laging maginhawa. Katulad ng meron ding iba't ibang season ang mundo natin. Meron ding iba't ibang season ang personal lives natin. Still acknowledge Him as the Lord of Lords. Still acknowledge Him as your King of Kings. Still acknowledge Him as your Savior and Lord Jesus Christ. Because I know, hindi madali ang sitwasyon, pero nagiging madali deep inside of you because you have the Lord Jesus Christ. Amen? So acknowledge Him in every season. Isa pa, invite Him in your daily plans. Invite Him. Bago kayo pumasok sa trabaho, bago kayo mag-aral, bago kayo pumunta, bumiyahe, acknowledge that God is with you, sitting beside you, walking beside you, carrying you. Acknowledge the Lord your God. Invite Him. Actually, kahit di mo nga invite, nandyan siya Pero kailangan mo siyang sabihan na, Lord, nandyan ka, alam ko. Alam ko, Panginoon, hindi mo ako iniwan. Ina-acknowledge kita. Kaya Lord, sorry for the times that I did not acknowledge you. Patawarin mo ko, Panginoon. I need you, Lord. Katulad nung kanina sa kanta, I need you, Lord. I need you. Oh, I need you, Lord. That is true. We need the Lord. We cannot stand on our own. We cannot stand, mga kapatid, on our strength. We cannot stand on everything na meron tayo. We need the Lord. I need the Lord. Personally, I need the Lord. Sobra. Alam niyo po, bilang pastor po, si Pastor Joren, at kung sino pa mga pastor na kilala niyo, hindi po madaling magpastor. We need the Lord. Kailangan namin ng strength kasi not all the people appreciate what we do. Kailangan namin ng Lord because not all the people will celebrate with us. Or possible, baka mabetray pa kami. Pero we need the Lord. I need the Lord. So acknowledge Him. Acknowledge your Lord. Amen. Gising pa kayo? Next, mga kapatid, look back at His faithfulness. Acknowledging God means looking back. Balikan mo. Kung may mga pagkakataon na puro na lang problema yung nakikita mo, balikan mo naman yung ginawa sa'yo ng Diyos. Teka lang, last year lang, tinupad ng Diyos yung panalangin ko Oo nga kinakalimutan ko pala talaga siya. Oo nga last year lang talagang grabe yung buhos ng pagpapala sa pamilya ko at biyaya. Tapos ngayon pa ba ako susuko? Patapos na yung taon, 12-12 na. Magno-Noche Buena na. Ngayon pa ba ako susuko na 500 pesos ang pambili ng Noche Buena? Ngayon pa ba? O yung iba dyan, nakabili na. Sabi, Pastor, 700 yung ginastos ko. Nanalo ba kayo sa challenge? Panalo ba kayo? Wala mo siguro nanalo, no? Huwag tayong sumuko. Look back at His faithfulness. Look back. Bumalik ka. Hindi masamang mag-reminisce. Especially for the things that are good.
Pero kung babalikan mo yung mga bagay na sa tingin mo nagbigay sa'yo ng broken-hearted, or nagbigay sa'yo na yung dahilan para ma-depress, wag na yon. Balikan mo na lang yung mga mabubuti. Kasi it will help you. It will help you to stand up and don't give up. Okay? Kasi pa kayo? Mga kapatid, gawin po natin na balikan ang mga bagay na pinapabalikan sa atin ng Diyos na mga mabubuti. Kasi it will help you to grow, to move forward, and to don't give up. Memory of God's faithfulness fuels trust today. It will give you fuel na magpatuloy. Parang isang sasakyan, pag wala ka ng gasolina, pumunta ka sa gasoline station, magpagas ka. Ganon din tayo sa Diyos. Wala ka ng gasolina, magpagas ka ulit kay Lord. Balikan mo. At kapag ginawa mo yon, mga kapatid, sabi dyan sa binasa natin, He will direct your path. He will direct. Itatama niya daw yung daanan mo. Di ba? Itatama niya. Kapag dinirect niya na yung path mo, ano nang mararanasan mo? Una, hindi ka na maliligaw. Alam mo na kung saan ka pupunta. Sabi ng Diyos, ito yung pupuntahan ko ngayon, pagkakatiwalaan ko siya, hindi ka na maliligaw. Kasi bakit? Si Lord na yung nagdadrive ng manubela ng buhay mo. Hindi na ikaw. Di ba? Kapag tayo naliligaw sa mga bayan na pinupuntahan natin, minsan nagtatanggal pa tayo ng damit. Teka lang, baka baliktad yung damit ko, kaya naliligaw ako. Hindi mo na kailangan gawin yun. Hayaan mo na ang Diyos. Hindi mo na kailangan baliktarin yung damit mo. Magtiwala ka, pupunta ka sa lugar na pupuntahan mo na kalooban niya. Okay? Next, mga kapatid, hindi ka na mapapahamak. May mga problema, pero alam ng Diyos kung paano kanya tutulungan at poprotektahan. Alam ng Diyos kung paano kanya iiwas sa mga problema na gawa ng kaaway. Hindi ka na mapapahamak at hindi ka niya pababayaan. Mga kapatid, this morning, just trust God. I know marami tayong pinagdaanan the whole year. I know marami tayong pinagdaanan the whole month, the whole week. But still, just trust God. Magtiwala ka sa Kanya. Ang dami nang nangyari nitong taon. Good, bad, unexpected, pero merong isang bagay na hindi magbabago. You can still trust God. And you should trust God. And you must trust God, and whatever happens, mga kapatid, just trust God. Because He has never failed, and He will never fail you. Kapatid, this morning, anong dalahin mo? Anong mga sa tingin mo yung bigat na meron ka ngayon? Sa pagtatapos po natin ngayong umagang ito, ano yung mga bagay na sa tingin mo, imposible na magawa mo ng ikaw lang? Ano sa tingin mo yung mga bagay na matagal mo nang ipinapanalangin pero hanggang ngayon hindi pa rin dumarating? Ano sa tingin mo yung mga bagay na sa tingin mo ay hindi mo kayang gawin na mag-isa? Continue to trust God. Continue to give everything to Him. And the promise of the Lord, He will direct your path. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa inyo. Salamat, Lord, dahil alam niyo po, Panginoon, sa totoo lang, mahirap po talagang magtiwala. Mahirap po talagang humawak sa mga bagay na hindi namin nakikita. Hindi naman po talaga ito madali, O Diyos. At alam ko, Panginoon, marami kaming pinagdaanan personally, sa family, sa trabaho, sa pag-aaral, at sa mga bagay na meron kami. Pero Lord, thank you for reminding us na it's not about us, Panginoon. It's not about our own strength. It's not about our own wisdom. It's not about our wealth. It's not about the things that we have, Panginoon. But it's about you, Jesus, who can give us security, who can help us, Panginoon, in everything that we do. Panginoon, salamat po dahil nandyan ka. Salamat po dahil hindi mo kami pinabayaan at iniwan. Salamat po, Panginoon, dahil sa mundo na pabago-bago, meron po kaming pwedeng pagkatiwalaan ng buong puso at lubusan. Lord, I pray this morning, whatever is in the hearts of
my brothers and sisters. I know I cannot see them, but I know you can see them. I know that I cannot help all of them, but I know that you can help all of them. Heavenly Father in heaven, I thank you because nagbago man ang mundo, naging corrupt man ang mundo, but still, you are the same God. You are the same Lord. From the Genesis to Revelation, you are the same God na nagbigay ng pagmamahal at awa at gabay sa amin. And I pray in the mighty name of Jesus, continue to strengthen us, Lord. Lord, ang hirap ng kami lang. Ang hirap talaga, Panginoon. Pero Lord, make us bold. Help us to stand firm. Help us to stand on the rock of your faithfulness. Thank you for everything, Lord Jesus. Kasi Lord, sa totoo lang, yung pangako mo, ito na lang ang meron kaming pinanghahawakan. Kaya magtitiwala kami dito, aming Diyos. Magtitiwala kami sa iyo, aking Jesus, aming Jesus. Kasi ikaw lang ang nagbigay ng ganitong kagalakan sa puso namin. Ikaw lang din ang nagbigay ng kapayapaan na hindi maiintindihan ng mundo. At ikaw lang din ang nagbigay sa amin ng kaligtasan na hindi kami karapat-dapat. Kaya Lord, salamat po. I thank you for your word. I thank you for your Holy Spirit. I thank you for everything that you have done in our lives. This is all for you, Lord. We bring back to you the highest honor and glory. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen.